nakaabang pa rin po ang buong bayan sa kung ano ang magaganap dito sa Dimandahan ni na Bossing Vic Soto at Direk Daryl Yap. At nung nakaraang Biyernes nga po ay nagkita na sila sa RTC ng Muntinlupa. Ito yung sinasansala ng kampo ni Bossing Vic Soto, yung ipahinto yung trailer nitong pelikulang ginagawa ni Daryl na hindi pa pala tapos. Palagay mo ba makalulusot sa MTRCB itong pelikula mo? Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pa upo pala sa cross at saka sa direct examination si Pauline Luna. Humagulgul pala si Pauline sa korte. Ngayon, sino ang producer ni Daryl Yap dito sa pelikulang ito ni Pepsi Paloma? Oo, si Daryl Yap. Talagang pinapakita niya lang sa tao na talagang matapang siya. Hindi siya matapang, mayabang siya. At kay Maris, sa pagpatol niya kay Anthony Jennings ng merong Jam Villanueva. Perfectong tao. Yung titulo nung kanyang pinakabagong i-release na single. Walang perfectong tao sa mundo. Lahat ay nagkakamali. Sumasakit po ang puso namin sa pagtawag sa kanya ng POK. Itong male personality na ito. Maraming mga jutang. Nangungutang, tapos hindi nagbabayad. Nako, kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Huwag na po tayong magpaka-stress sa mga nagaganap sa buong mundo. Kahit sandaling panahon lang po, samahan niyo po kaming tatlo para naman medyo makalimot kayo dyan sa lungkot na yan at kung ano-ano pang bumabagabag sa ating isip. Tama, Romel Chika? Tama, ibibigay po namin ang kwento para sa inyong lahat, ang totoo. Ay, nako, ano kaya masasabi ni Wendell Alvarez aka Barikutot? Siyempre, ibibigay namin ang mga tunay na mga kwento tungkol sa mga artista at ang mga intriga. At siyempre, ang aming totoong opinyon. Ay, alam mo, ginaya ka lang na. Baguhin mo, nanggaya ka lang kay Romel. Okay, take 2. Dali. Echo ka lang eh. Go. Siyempre, nandito kami tatlo. Magbibigay kami sa inyo ng mga magagandang balita tungkol sa mga artista. At siyempre, bibigyan namin yan ng mga opinyon. Iyon. Pwede na yung kahit mga. Diba? Ito po yung inyong hinahanap na sangkap ng ating programa, mga kachika. Yung umpisa pa lang hanggang sa dulo, may halakhakan na, di ba naman? At yan po ay lagi naman namin ibibigay sa inyo dito sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Anong pinakamatinding problema ng mundo na bumabagabag sa'yo? Ay, siyempre, yung una-una, yung nangyari doon sa sa California. Sa inyo. Sa amin. Sa inyo. Ba't taga-California ka dahil? Ng Amerika ka. Wala na akong pamag-anak doon eh. Ano nangyari? Di siyempre, bumabagabag pa rin ang Bumabagabag? pagputok. Bumabagabag pa rin ang pagputok ng kanlaon. Kasi hindi Pero mo, medyo okay na, no? okay na po. Kumakalma. Hindi mo malaman kasi Totoo alam mo yan. naman yung kanlaon. May kanya-kanyang katangian ng mga bulkan eh. Nako. O yung bigla-bigla na lang, di ba? Baka gulatin na lang kayo madaling araw. O, mabuti sana kung umaga, okay lang yun. Para makaano, pero mahirap paggabi. Ikaw anak, ano yung bumabagabag sa'yo? Ay, naku, ang bumabagabag sa akin. Aalis kasi ang nanay ko. Punta Singapore? Oo, may iwan ako mag-isa. Napaka-personal naman ang bumabagabag sa'yo. Yun talaga, di ba, nakakabagabag yun. Oo. At syempre, ako naman eh talaga ang Ikaw puso ba? ko. Kalahati ng puso ko talaga syempre nando sa mga kababayan natin na nagtatrabaho at naninirahan sa Amerika dahil sa wildfire. Ang buong Palisades, di ba? Ang mga lugar sa Southern California. Ang dami-dami nating mga kababayan na talaga nagsasakripisyo ngayon at sana isang araw makabangon silang muli. Pati ang mga banyaga, diba? Yes. Yun. Kaya narito tayong tatlo para matanggal ang ating mga worries. Ano yung tanong mo sa akin? Ikaw ba? Ikaw ba? Ano ba ang bumabagabag? Yun na nga yun. Okay. Akala ko susog dun sa ano mo. Okay. Eto po, seryoso po ang pag-uusapan natin, mga kachika. Siyempre po, alam naman natin na nakaabang pa rin po ang buong bayan sa kung ano ang magaganap dito sa Dimandahan ni na Bossing Vic Soto at Direk Daryl Yap. At nung nakaraang Biyernes nga po, ay
ay nagkita na sila sa RTC Oh. ng Muntinlupa, di ba? Yun ang title ng mga sumulat at nag-vlog, ang pagtuos. Oo. Di ba? Oo, talagang inabangan talaga. Kaya nga. Nakita na ng personal, mga ganon, di ba? Ano masasabi mo? Ako, mas mabunting na yun para na maliwanagan na tayong lahat. Mhm. O kung ano yung mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Bossing Big at saka ni Direk Daryl Yap. Ano ba ang naging malinaw sa iyo pagkatapos nung nagtatagpo? Ay di siyempre para malinawan tayo at malinaw din sa kanila sa bilang kampo kung ano yung sasabihin ng fiscal sa kanila, di ba? Judge. Ah, RTC na to eh. RTC. Ay, di ba? Ano pa? Hindi, iba muna. Mamaya natin pag-uusapan. Oo. Siyempre para nga paliwanag sa kanila ni Judge kung ano ang dapat nilang gawin, di ba? At ang mga tao na nag-aabang ng itong pinakamalaking balita, ito ng 2025 na ito. Grabe. Ayan. Kaya sinabi ko na hindi sa piskalya ito. Nag-file po kasi ng motion ang kampo ni Daryl Yap sa pamamagitan syempre ni Attorney Fortune. Oo. Ng motion for consolidation. Ang gusto nilang mangyari sana, yung isinampa ni Bossing Vic na writ of habeas data. Oo. At saka yung 19 counts of libel, Oo. cyber libel, ay pag-isahin na lamang. Oh. Pero naglabas ng order ang judge na hindi maaari. Dalawang magkaibang kaso ito na merong magkaibang hangarin at procedure. Oo. Civil, yung writ of habeas data. Oo. Criminal naman, yung cyber libel. Okay. Di ba? Ito yung sinasansala ng kampo ni Bossing Vic Soto. Yung ipahinto, yung trailer. I-down yung trailer. Nitong pelikulang ginagawa ni Daryl na hindi pa pala tapos. Akala natin tapos na. Oh. Pero hindi ba dapat meron silang gag order? Oo, meron. Si Oo. Bossing Vic talagang sinabi sa mga reporters at sa mga vloggers na pasensya na, hindi ako pwedeng magsalita. Pero si Daryl Yap, Oo. nagsasalita. Grabe. Oo, natuloy pa rin. Tinatanong kung ano. Oo, at sabi niya, palagay mo ba makalulusot sa MTRCB itong pelikula mo? Dapat lang. Oo. At saka ginagawa ko pa hanggang ngayon, parang gano'n, na sa pag-akala natin, tapos na ito, itong pelikulang ito. Di ba? Yung pala, pero pa pala, nakabinbin pa pala ito. Kasi nga hindi po pwede, magkaiba na proseso ito, cyber libel at saka yung writ of habeas data. Kasi ang nakataya dito sa writ of habeas data, syempre yung pagkatao ni Bossing Vic Soto na nilagyan ng ibang kulay doon sa trailer na inilabas. Personal. Diba? daw. Napaka-personal. Personal data yan ng tao, diba? At saka yung sa MTRCB, sa pagkakatanda ko, sana nga ay natatandaan ko pa, Oo. yung mga guidelines, di ba? Sa MTRCB kasi, meron sila doon na sinusunod na panuntunan na kapag ang isang pelikula ay may kaso, hindi nila po pwedeng pakialaman dahil kasi contempt of court yun, sub judice yun. Tama. Pangalawa, kung merong isa mang personalidad doon sa pelikula na nalalagay sa alanganin ang kanyang imahe na libelous at makapaninira doon sa isa, kahit sino pa doon sa pelikula, patay man o buhay, hindi maaaring makalusot. Ex yun. Okay. Diba? Kasi Yun alam yun mo, eh. may naalala nga ako dito sa MTRCB, parang nagbaba si Chair Lala Soto ng kasi may isang pelikula na inilabas doon sa Gateway. Alam mo, biglang pinatigil kasi nagpadala kagad ng sulat na iyon pala hindi pwede ipapalabas sa commercial. Alam ko yan. Alam mo yan, oo, ganun. Kahit yung Los Sabongeros, Oo. hindi yun nakalusot di ba? Oo. Maraming ganyan na kapag ka talagang may kaso, hindi po pwede. At isipin po natin, si MTRCB Chairman Lala Soto ay iiwas po dito sa isyung ito. Katulad nung nangyari kay Vice Ganda noon sa Showtime, nag-inhibit siya. Yes. Kasi Soto yung katapat na programa. Totoo. Ang mga hosts ay tatay niya at saka tiyuhin niya. Tama. So para walang masabi ang publiko, nag-inhibit po siya. Yun po ang nangyari doon. At dito, sigurado ito, bubusisiin nilang mabuti itong pelikulang ito ni Pepsi Paloma. Oo, at saka ito ngayon, mahirap to kasi hindi na magsasalita ang bawat isa eh. May gag order. Oo, makikiramdam na lang ngayon lahat ng manonood at Pero magbabasa. may gag order man ng magkabilang kampo, hindi mo maiiwasan na kahit paano ay may lumusot na
kwento tungkol sa paghaharap ni Bossing Vic Soto at ni Daryl Yap. Ay, oo. Yan ang Hindi aabangan. pwedeng mangyari yan, di ba? Tama. Hindi po pwede, parang pagkaka-hospital yan. Kunwari, may pinagawa yung babae. Mm-mm. Yung doktor, pwede mo i-connive na hindi pwedeng magsalita. Yung nurse, pwede rin. Paano yung janitor? Ayun. Yung nagtapon ng mga dugo. Yung pinagdaan, yung idinaanan. Gwardiya. Oo. Di ba? Hindi pwedeng, maitago nila lahat yan eh. Tama. Kaya ang mangyayari dyan, may lumulusot katulad ng mga nakarating sa atin. Meron talagang nakalusot, di ba? Oo, hindi pwede, Kaya hindi hindi. pwedeng wala. Nakakaloka yan. Merong nagkwento sa akin na naupo pala sa cross at saka sa direct examination si Pauline Luna. Ay. Si Pauline Luna. Oo. Humagulgul pala si Pauline sa korte. Oo. Kwento yan hindi nang galing yan sa kampo ni Bossing Vic, hindi nang galing kay Daryl Yap. Kwento ng mga nakasaksi. Oo, kasi kasama ni Bossing Vic nung dumating dun sa si Pauline At Luna, lagi naman siyang suportado Oo. ni Poleng. Talagang Diba? laging nandun siya. Mhm. Nakakaloka yung mga ganyan. Oo, Kasi, oo. At saka, malawak ito. Di ba yung motion for consolidation, hindi po maaaring pagsamahin talaga yung writ of habeas data na civil case at saka yung cyber libel na criminal case. na dapat sana gusto nila sana pag-isahin na lang. Pag-isahin na lang. Oo. At nung nagsalita pa si attorney Raymond Fortun, napanood ko yung interview niya, sabi pa niya, kinapos daw ng research ang kampo ni Bossing Vic Soto, yung mga abogado. Kulang daw ng Sila pa, research. sila pa. Sila pa. Boto. Paano nangyari? Ano Sila nangyari? Sila ngayon ang kinapos ng research, hindi pala po pwede dahil magkaiba ng procedure. Alam mo, hindi pa ginaganap yung hearing na ito nung Friday. Napanood ko na yung vlog ni Attorney Rene Bueno. Oo, na napakagaling. Tinilad-tilad niya itong kwento na ito kung pwede bang pag-isahin na lang yung dalawang kaso, yung writ of habeas data at saka yung 19 counts of libel. Hindi pa lumalabas ito. Merong isang estudyante niya na nagtanong sa kanya, Attorney, pwede po bang pagsamahin yun? Sinabi niya hindi. Hindi. Magkaiba ng procedure, magkaiba itong kasong ito, magkaiba talaga, hindi po pwedeng i-consolidate. At nangyari nga, noong Friday, lumabas yung order ng judge na hindi pwedeng pagsaluhin. Oo. Di ba hindi pwedeng pagsamahin? Grabe, Yun. no? Kailangan talaga maalam ka talaga sa batas. Ay, oo Ah, naman. ngayon, ang inaasahan na lang natin at tanong ng bawat Pilipino, sino ang producer ni Daryl Yap dito sa pelikulang ito ni Pepsi Paloma? Oo nga. Yan ang inaabangan Marami talaga. nagtatanong talaga yan. Kahit siya, no, nag-post siya doon, tinatanong sa scene, Direk, sino ba yung producer mo? Yung ginaganon Hindi niya siya. inilalabas eh. Hindi, Oo, wala. Kasi dami-dami rin nag-iisip. Siyempre, sino pa ba ang gagawa ng mga di ba? Ang unang papasok sa mga mabasa at nakakapanood, siyempre yung mga may disgusto sa pamilyang Soto. Yung, di ba sabi nga natin nun, ang magpo-produce nito at magpopondo kay Daryl Yap, yung meron ding katulad niyang hangarin, di ba? May mga naglalaro na pong pangalan sa aming isip, pero napakalayo pala. Ay. Meron pa pong isang isyong puputok tungkol dito. Hindi lang po namin ilalatag pa ngayon dahil hindi pa kami kumpleto ng aming resibo. May Ayan puputok na. po dito, mga kapatid. At tayong lahat ay magugulantang kung paano nangyari, di ba? So, sasabog pala ito. Iyon yung magugulantang. Oo. Kagulagulantang, narinig niyo ako, may kausap ako kanina. Yes. Oo nga. Kaya kailangan malinawan natin talaga ito. Ay nako, malawak pa po ang kailangan busisiin sa mga kasong ito. Tapos eto pa, napansin ng mga vloggers, ng mga reporters, nakikipagtagisan itong si Daryl Yap ay Bossing Vic Soto. Ay, oo Kasi nga. naka-Lexus nung dumating, Oo, LM350. grabe. Siya din naka-Lexus. Ay, iba din siya. Gray Grabe. nga lang ang kulay, black yung kay Bossing Vic. Iba. Oo nga. Di ba? Pero alam mo, ang dami nakapansin. Kwento ng mga reporter sa akin at saka mga vloggers. Nung daw, naunang lumabas kasi ng court Si Bossing Vic. Si Ah, Bossing si Vic Bossing at Vic, saka si oo. Pauline at saka ang kanyang mga abogado. Natagalan pa bago lumabas naman si Daryl at saka sila Attorney Fortun. Nakita daw nila si Daryl Yap na para daw tindero na nalugi ng produkto. Ang ano daw, ang lungkot-lungkot daw. Alam mo daw na, kasi nga, hindi nakalusot yung Oo. motion nila for consolidation, di ba?
Ganon. Malulungkot ka At saka talaga. napansin mo ba yun na si Daryl walang focus? Oo, wala. Oo. Magalaw? Lutang. Parang ganon. Kung saan daw, Oo, pag tinatanong siya, nung lumabas siya doon sa building na yun, parang balisang-balisa siya. Oo nga, parang hindi Siyempre, siya, pag ganito kalaki naman yung kasong hinaharap mo, hindi ito biro. Oo, talagang lulutang ka talaga dito. Kahit ayaw mong gusto mo lumutang, lulutang ka talaga. Lalo pa't ramdam mo na kontrang-kontra ang mayorya sa iyo. Ayun. Tama. Doon Diba? ka talaga mapapalutang. Yun. Kaya sa unang hakbang, sabi nga nila, sa first round ng boxing, panalo kagad si Bossing Vic Soto. Oo, meron ka. Diba? Ayun. Paano Kasi- masasabi mo niyan? Kasi di ba alam mo, tingin ko lang nga si Derek Daryl Yap, talagang pinapakita niya lang sa tao na talagang ano siya, yung parang matapang siya. At saka talagang sinasabi niya siguro na kaya ko to. Sorry anak ka, hindi ko pwedeng i-apply sa kanya yung salitang matapang. Ang taong matapang, tumatanggap ng pagkakamali, naninindigan sa katotohanan. Kapag siya ay nagkakamali, marunong magpakumbaba. Mayabang siya, hindi siya matapang. Yun, tama. Yun ang akin. Yun na nga. Yun ay opinion ko lang naman, di ba? Hindi siya matapang, mayabang siya. Nakakala niya kaya niyang laruin Ayun. ng kahit sino. Oh, yun. Mm. At saka parang sa ginawa niyang ito, parang alam mo yun, wala ka makikitang, ano yung pagsisisi? Remorse. Oo. Parang, wala. ay, wala eh. Parang natutuwa pa siya. He enjoys Oo, it. yan, Oo, tama. diba? Oo, parang ini-enjoy niya tong kasong dito. Oo. No? Kasi lover of controvery siya eh. Eh, doon naman Sa siya. mulat-mula naman Oo, eh. doon siya Yun na nakilala, nananalaytay diba? sa dugo niya talaga, di ba? Parang sinasabi niya siguro, ito na to. Sakyan ko na lang ng sakyan ko. Ay, hindi pwede. Di ba? Hindi lahat ng kabayo ay sinasakyan. Minsan tumataya tayo sa maling kabayo. Yun. Oo, Di ba? tama. Kantahan mo si Bossing Vic Soto at si Daryl Yap. Ay, di kakantahan ko na lang si Daryl Yap ng Oh, I want to dance to somebody. I wanna dance with somebody. Ano to? Ano, bakit I wanna masaya? dance with somebody. Whitney Houston? Bakit I wanna dance with Ay, kasi somebody? di ba, sumasayaw na lang si Derek Daryl Yap dito, kaya talagang... Parang sinasakyan lang sinasakyan niya. niya na lang yung ano, parang gusto niya palaging sa pag-usapan. Kantahin mo nga Gusto sa na- mataas na tono. Whitney Houston yan, tandaan mo ha. Oo. Hindi siya kumakanta ng mababaan tono. Dapat mataas ka agad. Oo. Dito na lang sila. Hindi raw niya alam. Yun dito sa umpisa. Doon na lang daw sa Doon na lang daw sa Yan ang refrain. maganda kasi Sa refrain aminado na ka. lang yan. Go! Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the head with somebody. I wanna feel. I wanna dance with somebody. Andiyan pa yung background. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. Oh. Ang dami-dami naman kasi Nakisayaw. Ay, nako, nakakaloka. Please talk to Direct Daryl Yap. To Direct Daryl Yap, will you please minimize first your C. Ano? Minimize first your talking. Oh. Minimize first your talking. You just face The music. face powder. Ay, kilala ko yan. Kilala ko yan. Nagpe-face powder. Saan tayo? Diba? Yun. Okay. You have to face first this case that will file you so that the people knows where's your Mabuti, mo, mabuti lang may dahil- God order na. Dahil Oo, sa mga mabuti na sinabi mo, nag-order na. lalo siyang nawala ng lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang anumang pinaniniwalaan. Mukhang hindi na itutuloy. Grabe talaga. O, dito naman tayo. Eto po talaga ha. Pag tinalakay po namin ito, wala po kaming kinakampihan. Alam niyo po, nung pumutok yung issue tungkol kina Maris Racal, Jam Villanueva at Anthony Jennings, nakita niyo naman po, talagang inano namin, tinilad namin yung tatlong bahagi ng kwentong ito. At kay Maris, kami po ay nagsalita rin tungkol sa pagpatol niya kay Anthony Jennings ng merong Jam Villanueva. Pero sumasakit po ang puso namin
sa pagtawag sa kanya nitong mga bashers ng POK. O, di ba? Hindi Ay, dapat, grabe. hindi Oo. dapat. Kaawa-awa yung bata. At saka kahit na ano pa ang ginawa, kahit mali, wala po tayong karapatang tumawag ng ganon na POK. Oo, tama. Oo. Kung nagmahal man po siya ng tamang lalaki sa maling panahon, hindi pa rin po siya karapat-dapat na bansagan ng salitang ganyan. Yun nga pong mga totoo na nagbebenta ng laman. Yun ngang mga tumatanggap ng racket ng madalian. Hindi pa rin po natin pwedeng husgahan dahil hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Yes. Kung Tama, bakit oo. sila gumagawa ng ganun. Yung pa kayang isang artistang tulad ni Maris Racal na ang tanging kasalanan ay nagmahal. Ay, totoo. Diba? Oo nga, tama. Tsaka yung below the belt po. Sobra. Sobra naman yan. Pwede naman natin magsalita kung na gusto niya saktan. Piliin nyo naman yung mga salita. Mm-mm. Oo, wag At- naman yung ganyan. At pipiliin nila yung taong sinasabihan nila ng ganyan. Hindi na sangkot man siya sa isang kontrobersiya tungkol sa mamahal nga niya nang para sa kanya ay tamang lalaki pero mali pala ang panahon. Hindi pa rin siya karapat dapat Kaya tawagin nga, na ganyan. oo. Maawa naman kayo sa tao. Ibigay naman po natin sa kanya yung tinatawag na second chance. Correct. Tama. Diba? Oo. Lahat naman tayo deserving po for a second chance. Oo, pag nagkamali po, hindi po yun yung kabuuan ng pagkatao ng ng isang tao. Mm-mm. At eto pa, kung lahat pala ng mga artista na nakipagrelasyon sa maling lalaki at maling panahon, Oo. di wala nang natira. Di ba? Ay, oo nga. Lahat na sila POK. Oo, kaya mali kasi ang ginamit Yung terminong nyo. ginamit. Di ba? Paano kasi naging controversial dito si Maris Racal? Kasi naglabas siya ng bagong album niya, yung Perfecto Ako. Doon na Hindi naman. perfecto ako. Perfectong Perfectong tao. tao. Perfectong tao. Alam mo, binabago mo eh. Perfectong tao. Oo. Yung titulo nung kanyang pinakabagong Single, i-release na oo. single. Na sabi niya, nung kanya daw gawin yung kanta, kahit paano, naglubag yung kalooban niya. Kumbaga nakahinga siya ng kaunti. Ayun. Kasi para bang tungkol yun eh. Oo. Sa perfectong tao. Correct. Walang perfectong tao sa mundo. Lahat ay nagkakamali. Pero ang pinakamahalaga, yung pagbangon mula sa pagkakamali. At ginagawa naman ni Maris Racal ngayon. Oo, kaya bigyan po Diba? natin siya ng chance. Sobra naman yun. POK. Yun ngang mga gumagawa na talaga ng ganyan na alam natin. Oo. Hindi pa rin pwedeng husgahan. Tsaka grabe na talaga ang social media, no? Makapagsalita, akala nila Napakasakit. ang sakit sobra. Tayo nga, hindi pa natin kamag-anak yan, ha? Nasasaktan na tayo. Hindi natin kaano-ano. Hindi natin kaano-ano. Paano pa yung pamilya niya? Correct. Yung mga taong nagmamahal sa kanya, yung mga tagahangang nakikipagpatayan para sa kanya, paano sasagutin yan? Yung sinasabi ninyo na POK, ay ayokong sabihin yung salita eh. Kaanuhan na ba yun? Oo. PUTA na ba siya na dahil lang dyan? Hindi. Di ba? Oo. Maling-mali. Hindi masama at hindi krimen na magmahal. Maaari nagkakamali tayo, pero nandun pa rin yung paggising at pagbangon. Ayun Huwag yun. naman yung Oo naman. POK. Kawawa naman. Kasi kung makapagsalita sila, para akala nila kilala nila yung At tao. parang sila ay perfecto. Oo. Diba? At ang ibang tao ay may mga pagkakamali. Kawawa ang mga artista, walang kalaban-laban. Tumutulay sa alambre talaga. Please talk to Maris Racal para madagdagan mo yung kanyang lakas ng loob na lumaban sa buhay. To Miss Maris Racal, yes, never mind about the people say you about that term. So, you just move on. Relax. Relax. Siya mo. Sige, please. So that you can join you, that your career will be going up because you know the Napakaliteral na. Para tumaas. Okay. so that your fans will be happy for you, that you see it that You're moving on and you're fighting for that issue. Ay, talagang napakaliteral. Oo. Matutuwa ang mga tagahanga mo dahil ikaw ay bumabangon at pinaglalabanan mo ang mga kontrobersiya na yan. Yes. Oh, At diba? dahil dyan, panonoorin ka namin sa Incognito. Oo. Ay, Yun oo. yun. At dahil kasama dyan, siya doon. kakantahan mo si Maris Racal ng pampalakas ng loob. Oh, Ay, kantahan ko sa ano? Oh, you have to love somebody. Alam mo, palagi na lang ganyan. Wala ka na ba ibang alam kundi yan?
Oh. Ano? Oo. To love somebody? Oo. Ay, Michael Bolton to! Kasi Akin na. yung kinanta niya kasi, wala na, sweet somebody. Whitney Houston yun eh. Oh. Ay, Oh, talaga ayan. yun, oo. Nako, may version yan si Tina. Ay, ganon? Oo, antay mo muna yan. There's a light, Wow. a certain kind of light. There's a light, a certain kind of light. That Never shone on me. I want my life to be to live without live with with you, to live with you. There's a way. Everybody says to Tama do ba yung it tono niya? and everybody say. Tama ba yung tono niya? Opo, Siyempre. sitonado lang. Siyempre hindi. Baby, You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Ayun. Alam mo, Ano sabi mo? pagkatabi mo siya, Oh. kahit tama ang tono mo, Ay, yung kay, yung kay grabe. Tina, yung kay Tina. ay iba-iba ang version niya dito. Paborito niya to, si Michael Bolton. Ha? Ang kanyang lyrics dito, yung Ano? There's a light. Di ba ganun yun? Ah. Ay, tanongin mo na lang si Tina, matatawa ka talaga. Oo, nakakaaliw. Grabe. Hay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Go, go, go. Nako, ito ang pag-uusapan natin. Ito, Ay, ano hold yan? your breath. Ay. Hawakan daw ang Oo. ating hininga. Kasi alam mo, Hold your breath. ang pag-usapan natin, ito, hinahangaan sa noon at sikat sa noon itong male personality na ito. Ngayon, Ngayon, ito siya, kasi marami ang nagtataka, bakit parang nawawala siya sa limelight. bigla Tapos, siyang nawala. Biglang nawala, tapos dumadaos-dos ng pababa ang kanyang karir. Oo. Spaghetti pababa. Oo. Sobrang Kasi alam dumados. kasi alam mo ito siya. Kaya maraming nagtataka, magaling naman siya umakting at kahit anong larangan magaling siya. Pero sabi nila, bakit kaya naging ganito siya? Lalo Ano sa kaya nangyari? sayaw. Oo. Oo. Ngayon ito na may mga nakapagsabi na ito pala siya. Sinabi sa'yo yan. Ito pala siya. Oo. Ito pala siya. Ito pala siya. Maraming mga jotang. Ano Nangungutang siya kasi siguro wala na. Kani-kanino. Oo, kasi wala na siya siguro mapagkakitaan. Wala na siya maibigay doon sa kanyang... Siyempre, may asawa na siya ngayon eh. May anak. May anak na. Siguro, Eh bakit ba wala kasi siya walang project? Ay, nako. Kasi masyadong siya. Humihina. Humihina. Ano yun? Ano yun? Oh, hindi marinig ng mga SNNers. Oh. Kasi nga ito sa hindi naman sa ibig sabihin na mimili siya. Kundi parang parang tinamad na siya. Parang ayaw niya na tumanggap na mga ganun. Parang gusto niya Pero siguro di ba ang balita, may tinanguan siya tapos hindi siya dumating. Oo. Dahil nalaman daw niya na maisi lang pala yung role na binibigay sa kanya. Grabe, no? Oo. Kaya ito yung male personality na to. Iwan ko, napakagwapo pa naman ito. Okay. Maraming humahanga sa kanya. At saka, iwan ko sa kanya, bakit naging ganito yung isipan niya ngayon? Parang tinatamad na Ano siya. ibig mo sabihin, nangungutang, magkano na may inuutang niya kung kani-kanino. Ay, katulad yan. Sabihin niya, katulad si Romel, kung kilala Romel, baka naman nakakalawag, pautang mo na ng 3,000 dyan. 3,000? Oo, pambili ng gatas, pambili ng kung ano dun sa bahay nila, o pambayad ng ilaw. Grabe yung Oo, mga ganyan. O sa akin, magkano naman? Nanay Christy, baka kung makaluwag-luwag ka, pahiram naman ng 2,000 dyan. Oo. Nangutang nga siya sa manager niya ng 30 kay nagalit eh. Oo. Oh, ako pa sa 2. Di ba nanghihinayang ako? Oo. Ay, kaya siguro hindi na siya umuutang ng malaki kasi nagalit yung manager niya, kaya siguro maliit na rin yun. Ibig mo sabihin, yung parang kumbaga, hindi naman barya-barya, Oo, kundi hindi oo. ganun kalakihan. Oo, pero marami siguro siyang Hindi, siguro yung pangangailangan niya lang, katulad, kung pangbayad ng bahay, pangbayad niya ng tubig. Pambayad ng bahay, 2,000. Hindi, pangbayad ng tubig, pangbayad ng ilaw. Siguro mga ganyan. Siguro, pare, pera mo na dyan ng 3,000, may babayaran ko lang yung, baka mapuputulang kami. Kawawa Oo, naman di yung ba, karelasyon. ganyan? Oo. Siya yata ang kinokontak, Kaya nga eh. Oo, siya yung niya, yung kanyang karelasyon niya, yung kasama niya sa bahay. Tumatawag yung mga inutangan niya doon. Sabi, baka pakisabi naman doon baka pwede bayaran niya. Ano pangalan yan? Ano ba? Ano ba pangalan yan?
Paano ba magsayaw yan? Ay, nako, Gabi sumayaw. Oh, Gabi, oh. Galing, Ano oo. to? Bad boy ito. Nag-champion ito. Ay, eh, oo no? naman. Number 1 ito sa isang reality show. Oo. Galing-galing nito dati. Talagang di mo maiakit sa entablado Oo. ito nang walang mga Ay, buhay na-experience mo yan? Yes, sa kampanya. Mahihirapan ka. Bago makaakyat ng entablado, minamab talaga Ganun siya. sila kasikat. Oo. At saka ito pa, ang pinakamatindi. Sa tindi niyang pangailangan, tumatanggap na siya ngayon na kahit saan, kahit ano. Ay, Oo, kahit sa Kaya mga isang sa nagsayaw. maliit na club. Oo. Nagsayaw. Tumatanggap na siya. Oo. Kahit sa maliit na club, basta bayaran man siya. Okay na sa kanya. nagbibisyo ba to? Marami nagsabi. Oo, na ganun. Pero una-una niyang bisyo to, iba eh. Yung sa online. O yun yung una niyang bisyo na kasama niya doon yung kasama niya rin sa isang reality show. Na nagbisyo sila doon sa ano. Huwag mo na idama yun. Oo, yun na. Wala na yun. Wala na nga. Kaya binulong-bulong. Ang alam ko, nag-online Online, yung oo. isang kasama niya doon sa manager niya. Oo nga. Oo. Diba? Oo. Mas alam ko pa. Diba? Mas alam ko pa. Oo. Oo. Pero ito siya, nakikita rin siya doon ng mga kasamahan natin ng mga reporter doon sa isang internet cafe noon na nag-online din sila. Pero alam mo, nakakababa ng premium yung Oo. mangungutang ang 2,000, 3,000, pinakamalaki na yung 5,000, tapos hindi ka nagbabayad. Di ba, ang tingin sa'yo, mataas pa rin kahit wala kang mga proyekto. Oo. Pero gaya yan, nagsayaw na siya sa ano mo. Oo nga. Di ba? Nakakalungkot. Alam mo, male personality, sa akin ka lang mautang, pautangin kita. Ano kabayaran? Hindi, 2,000 lang. Ano nga kabayaran? Siyempre. Ikaw pa. Alam mo na yun. Uy, nakakatakot yung sinabi niya. Mm. Baka isang araw mabalitaan na lang natin na gano'n na nga ang ginagawa. Oo, siyempre. Di ba? Siyempre, lalo na pag nalaman siya na sumayaw sa isang bar na ganito, maraming pupunta yan. At siyempre, mag-aalok sa kanya. Dinumo nga siya, di ba? Pero ang Oo, baba din ng nga. presyo. Oo, yun na Di nga. ba? Bigyan mo nga kami ng clue kung sino itong male personality na ito na, Basta ang kanyang title ay isa sang bad boy. uy, linawin mo yan. oo. Baka mamaya akala yung senador yan. Ay, hindi ito. Bad boy on the floor. Dance floor. Versace on that floor. Ang bad boy ng dance floor. Oo. Versace on the floor pala ito. Oo. Ako ha. Ito, ang ganda ng show nito. Parang gusto ko, kailan kaya mauulit yung show niya ulit doon? Meron daw. Alam ko yung date. Ay, alam mo, mabuti ka pa, alam mo. Siguro na Alam mo, siguro puntahan natin. Tantanan mo nga ako. Ba't mo ako pupuntahin sa gay bar? Ayan, nabuking ka tuloy. Mark my word. Ay! Di ba? Hindi nakakalungkot. Oo Nakakalungkot nga. talaga. Mhm. Diyan nauwi ang kanyang karera na pagkaganda-ganda talaga. Oo, hindi po namin minamasama ang pagsayaw niya doon. Oo. Ang ano dito, ang kwento ay nanggaling na po kasi sa mataas. At saka, nanghihinayang po kami sa na-create niya na popularidad. Oo. Yung pag-aalaga ng manager niya sa kanya para tumibay at tumaas ang kanyang kasikatan. Pero nagpabaya siya. Yun, nagpabaya. Mm-mm. Oo. Hindi po niya iningatan ang iniregalo sa kanya ng kapalaran. Dapat ito iniingatan to dahil hindi ito babalik ng ganun-ganun na lang. Ang daming nangangarap na maging siya. Alam mo, wala Diba? makakasalba nito sa kanya. Sarili niya. Sarili din niya. Kaya mark my word, di ba? Oo, kaya nga. Uy, hindi ka pupunta doon. Diba? Uy, tumigil ka, Wendell. Huwag mo kong ginaganyan-ganyan. Bakit siya pupunta doon? Eh, pwede naman siyang kumanan. Ay, oo nga. Kanan. Alam mo ikaw? May hala. May hala. Ibubuking kita. Sige. Oh, di ba? Kaloka to. Pero kailan yun? Yung show niya. Puntahan ko nga yun. Mamaya, after doon sa sasabihin ko sa'yo. Hindi disiplinado. Oo, tama. Nakakapanghinaya. Isa pang clue. Clue. Alam mo, basta yung kanyang pangalan, di ba? Sabi mo nga, Mark my word. Oh. Oh. Ang kanyang apelyido, parang may rehas yun. Binigay, pangalanan na natin. Ibinigay mo na eh. Oh, di ba? May rehas. Oh, ayan. Nako,
Ayan ha. Nakakalungkot. Oo. Ano ba kasi dapat gawin? Nako, ito para maging masaya po tayo, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs ko. Salamat po. Sinong susunod mo? Nako, ito na nga, abangan po ninyo. Wala pa pala. Ikaw, ano naman, Ah, shit. ano naman susunod mo? At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko sinasabi sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo naman namin Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan. Naku, alam nyo po mga ka-SNNers, bukod sa wala na pong mauupo sa inyo ngayon sa row 4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. ang aming pong tanong mula sa puso, isang tanong, isang sagot. Nasaan po ba kami kung wala kayo? Alam po namin, kayo ang dahilan kung bakit kami narito. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. At ito ang Showbiz Now! Bad boy on the bird, chachi on the floor.